Hi guys! Welcome sa aking video. Don't forget to like, subscribe, and share this story sa mga kilala nyo mahilig makinig ng horror story. Kung gusto nyong i-share yung mga story nyo, comment down below and share nyo lang sa Instagram ko. So yung sender natin is si Ray. Hindi ko alam kung anong nakita ko noon, pero hanggang ngayon hindi pa rin ako komportable matulog ng patay ang ilaw. Nagsimula to nung lumipat kami sa bagong bahay. Hindi naman siya sobrang luma. Two-story siya. Maayos pa. Pero may isang kwarto sa taas na hindi namin ginagamit. Sabi ng parents ko, storage lang daw muna. Pero simula nung unang gabi, parang may mali na. Mahilig kasi ako magpuyat. Lagi akong last na natutulog sa bahay. Isang gabi mga bandang 2 a.m., paakit ako ng hagdan. Patay na lahat ng ilaw at flashlight lang na cellphone lang ang gamit ko. Pag-akyat ko, napansin ko na bukas yung pinto ng storage room. Sigurado ako na sarado yun bago ako bumaba. Iniisip ko baka nakalimutan lang. Kaya sinara ko. Kinabukasan, bukas na naman. Paulit-ulit yon ng ilang araw. Hanggang sa napansin ko, hindi lang basta bukas. Parang mas malaki yung buka niya kada gabi. Parang may dahan-dahang lumalabas. Isang gabi, naisip kong i-check. Binuksan ko yung ilaw sa loob. Puro kahon lang naman, lumang gamit, walang kakaiba. Pero habang nakatuyo ako sa pintuan, may pakiramdam ako na may nakatingin. Hindi ko makita kung saan galing, pero ramdam ko. Simula noon, hindi ko na binubuksan, pero hindi ibig sabihin, tumigil na. Tuwing gabi, pagpatay ng ilaw, naririnig ko na yung marahang kuluskos. Parang may gumagalaw sa loob ng kwarto. Minsan parang may kumakamot. Hanggang sa isang gabi may ginawa akong hindi ko dapat ginawa. Naglagay ako ng maliit na salamin sa tapat ng pintuan ng storage room para kahit nasa kwarto ko, kita ko kung may lalabas. Mga bandang 3 a.m. nagising ako. Hindi ko alam kung bakit. Tahimik. Sobrang tahimik. Hanggang sa napatingin ako sa salamin. Bukas yung pinto at may nakatayo sa loob. Hindi ko agad naiintindihan yung nakikita ko kasi nakatayo siya sa loob ng storage room, nakatingin diretso sa salamin. Sa akin, hindi siya gumagalaw at hindi siya kumukurap. Doon ko na-realize hindi ako gising. Bigla akong nagising sa kama ko, hingal na hingal, pawis na pawis. Agad kong tinignan yung pintuan ng kwarto ko, sarado. At tahimik, parang walang nangyari. Hindi na ako natulog ulit. Kinabukasan, kinausap ko yung parents ko. Sabi ko, bakit hindi ginagamit yung storage room? Tahimik lang sila. Sabi ng mama ko, dati kasi may nakatira dyan bago tayo lumipat. At may anak sila. May hobby daw yung bata, may hilig tumayo sa dilim at tumitig sa sarili niya sa salamin. Simula noon, tinanggal ko na lahat ng salamin sa kwarto ko, pero minsan kahit wala na pakiramdam ko, may nakatingin pa rin. Anong hobby yun? Tapos tumingin sa salamin? Grabe namang hobby yun, nakakatakot naman. Scary naman. Pero ako takot din ako sa mga storage room. Kung napanood nyo yung Hereditary, kung napanood nyo yun, matatakot kayo sa storage room. As in. Ayun yung underrated na movie na nakakatakot talaga siya. As in, nakakatakot. Mahilig ako sa horror movie. Pero yon hindi ko siya kinaya. Oo Hindi, natakot talaga ako. Nagstay yung ilang scene sa utak ko hanggang ngayon. Kapag iniisip ko siya, kapag may storage ako nakikita, natatakot ako. Kung napanood nyo na yon, alam nyo yung tinutukoy ko. Pero kung hindi pa, panoorin nyo siya. Ang ganda, maganda siya. Nakakatakot. Para kasi sa akin, pag nakakatakot ng horror movie, yun nakakatakot talaga. Maganda yung ganun. Nakakatakot talaga, be. Lalo na yung pumunta siya sa ano bang tawag sa taas? 'Di ba? Storage room, merong storage room sa taas. Ano ba tawag dun? Attic. Yun. Grabe yung scene sa attic. Grabe yun. Papanood niyo yun? Nakakatakot. Yung, ganito kayong
part na nakakatakot din bago mag-start dun sa attic. Yung kakauwi niya lang, lalaki siya, yung bida. Hindi ko lang kung bida kasi may nangyari sa kanya sa dulo. Yung lalaki, pag uwi niya, tinawag niya yung mother niya. Tapos hindi sumasagot yung mother niya. Tapos meron siyang nakitang figure sa kusina na nakatayo. As in, makikita mo dun sa figure na walang damit yung malaking tao. Lalaki yung figure eh. Tapos walang damit. Pero hindi naman talaga visible. Pero alam mo talagang nakahubad yun. Tapos, nakakatakot kung titignan niyo yung buong details. Yung mother niya pala, nasa gilid lang, nasa tabi niya. Madilim kasi. Tapos yun, doon na nag-start yun sa attic. Nakakatakot yun, B. Pero basta, underrated talaga siya. Pero maganda. Doon ako natakot, B. Kaya nga, pag meron kaming storage room dito, di ako maakyat, bola kayo dyan. Talaga ako pumupunta ako kapag alam kong may kasama ako, ganyan. Alam kong may tao, may naririnig akong tao, ganyan. Tapos maliwanag, yan. Doon lang ako nakakakyat doon sa storage. Nakakatakot. Pero ang gara ng hobby ng bata. Mahilig tumayo sa pinto pag madilim, tapos tumingin sa salamin. Oh? Parang ayun lang yung hobby na hindi ko alam kung normal ba. Pero yan. Panoorin yung nakakatakot. Wala akong ibang horror movie na na napanood na naging reason ba't ako natakot sa storage. Doon lang. Nung una natakot ako sa Conjuring. Yun sa baba. Basement naman siya. Doon ako natakot. So yun guys, I hope you like this video. Kung may mga ganun din kayong experiences at story, send nyo lang sa Instagram ko or sa Facebook page natin. Ay, may group na pala tayo. May FB group na pala tayo. Search nyo lang to. Yan. Pwede nyo dyang i-comment or i-send para ma-share natin dito. So yun guys, see you all on my next video. Bye-bye, XOXO!